they didn't even take numbers on the floor right then. It was just whose scream was louder, and they took the numbers after, right? And it was transmitted to the Senate. Do the rules still allow that, or have the rules changed? Kaya naman ngayon kada munisipyo mayroong tingog kasi nga gusto niya maging presidente at yan ang maging makinarya niya. Ngayon, maging utang na loob pa ng mga mamamayan ng local government units kung sila napapautang ng PhilHealth. Dito sa video na to mga kababayan, mapapanood ho ninyo. Naku po, matindi ho ito. Pahiya na naman ho itong si Franz Castro dito kay Ma'am Karen Davila dyan sa kanyang naging interview sa ANC. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. At sa mga hindi pa ho nakakapag-share ng ating video, 3 segundo lang ho yan mga kababayan, masishare nyo na kaagad yan at malalike at makakapag-subscribe na kayo. 1, 2, 3. Ganun lang ho kadali, ganun lang ho kabilis mag-share ng video dito sa PH Update. Ayun na nga, no? Parang nanalo sa loto, ganyan ho ilinarawan nitong si Bu Chanco ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Mantakin nyo yun mga kababayan, ganito ho katindi ang nangyayari sa House of Representatives. Ganito ho kalaking pera ang hindi naman nila binubulsa o pwede natin sabihin siguro na hindi natin malaman kung saan napupunta. Total disrespect for taxpayers. Ito ho, parang nanalo sa loto. 750 million for each of the 22 deputy speaker and 100 million for each of the 300 or so congressman. Pawis at hirap natin yan. Naku, yari ho tayo dyan. Yaan ho ba yung paghahati-hatian ng mga walang yang congressman na to? Doon sa AKAP program na talagang pilit na isinusulong netong si Martin Tambaloslos Romualdez. Talaga naman nung daig pa ang tumama sa loto, 750 million pesos. Ito ho, hindi na ho natin malaman. Tinanggal nilang pork barrel, tinanggal ho nila yung PDAP. Ngayon ho mga kababayan, meron hong mga pondo na daig pa yung mga nabanggit natin na yon. Nagtatago ho ang mga nabanggit nating kalakaran na yan noong mga naunang panahon sa pangalang AKAP. 750 million for each of 22 deputy speaker. Grabe. Kumusta naman yung senior deputy speaker? Yang sino nga ba senior? Yan si Dong Gonzales. Di ba? Siguro sobra pa ho sa 750 million ang kanilang kanilang parte kanilang ipamimigay diyan sa AKAP na yan. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo, comment react ho kayo diyan sa na yan, nakakadiring kalakaran nila diyan sa House of Representatives. Ito ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa naging interview nitong si Franz Castro dito kay Ma'am Karen Davila diyan sa ANC. Ito Game. All right, now you just hearing the Vice President after her press conference. What are your thoughts on her statements? Well, wala namang bago doon, Karen. We have heard already yung sinasabi niya about yun sa kaso niya that she will face, tapos yung pag-iwas niya doon sa mga kaso at pagharap doon sa NBI, and of course the impeachment complaints against her. So there's nothing new. So sinasabi niya lang na medyo kalmado siya, Karen. Kalmado siya ngayon doon sa kanyang press conference. Okay, so there are 2 impeachment complaints filed against the Vice President, and there's a 3rd looming in the horizon. I know that Congressman Adyong had a hearing the other day and actually exposed all these fake names, fake receipts, etc. What is the status of that 3rd impeachment complaint? Nako. Sino ho kayang yan? Sabi ho nila kasi religious group na daw ho ang ng ikatlong impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero base sa ating nakikita, sino ba yung mga religious group diyan?
imposible ho na maging Muslim pa ho yang ano na yan, yang magsampa ng ikatlong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yun ho kayang JIL, yung kay Brother Eddie Villanueva, o di naman ho kaya yung Baptist nitong si Atrasabante. Malamang sa malamang yun hong kay Atrasabante yun. Yung kongregasyon nitong si Atrasabante, malamang siya, yung kongregasyon niya ang magsampa ng ikatlong impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. At kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, wala pang 3 segundo mga kababayan. Isang like at isang subscribe, masaya na po tayo dyan. Game. We just heard that from one of our colleagues that a group of religious people would file on next week. No, so that's why Karen, the first 2 impeachment that were filed a few days ago ay hindi pa siya tina-transmit, no, or sinisend sa office of the speaker kasi naantay pa yung pangatlo. Okay, but what you're trying to say is the third is already certain? Yeah. So the third is already certain that would be submitted now by next week. Kasi pag sinabit yung dalawa without yung kapag wala pa yung pangatlo baka ma-technical. So tatlo yung i-transmit. Di ba isa lang dapat ang impeachment base dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Para saan pa ho yung pangatlo? Dapat isa lang, di ba? Tapos diretso na yon sa Committee on Justice. Pero ito mga kababayan, kakaiba ho talagang mga nangyayari ngayong mga panahon na to. 3 impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa bagay, para masabi nila na talagang matindi itong si VP, ang dami nagsasampa ng impeachment. Pero iisa lang hong pinanggalingan, iisa lang hong laman at walang kakwenta-kwenta. Sa speaker so that it would be transmitted to the Committee on Justice later on. Okay, what do the House rules today? What does it state? Do all 3 impeachment complaints, after it's sent to the office of the Speaker, does it have to pass through the House Committee on Justice first before the plenary? No, if the third complaint has already reached the required numbers of House of Representatives who would endorse the third impeachment complaint, well, yun na yung itatransmit. So, if it is not, parang i-consolidate the 3 impeachment complaint. Okay, and what is the required number of representatives to endorse? So, 1/3. So, the Secretary General said it's at least 103 members of the House. Okay, and that's just to endorse. Yes. So, But what about... So that, parang ano na siya, no, Karen, it would be automatically endorsed to the Senate pag nakuha na po yung required number. Okay, but what about the determination if these impeachment complaints are sufficient in form and in substance? Shouldn't the House Committee on Justice thresh that out first? Well, kapag mayroong consolidation, Karen, so tignan natin, no, kasi the speaker, I don't know, the Secretary General have already scrutinized ng yung form. So it's up for the Justice Committee and the Rules Committee to find out its yung content po and substance. Yes, but Kaya doon nga ho tayo nalalabuan. Pinanggalingan ng complaint yung mga committee hearing dyan sa House of Representatives. Tapos sila din ho magdidesisyon kung merong substance yung mga complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya doon pa lang ho mga kababayan, sobrang napakabayas na. Galing sa kanilang ebidensya at sila ang magdidesisyon kung merong substance itong impeachment na to laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya dapat ho talagang itigil na yung kalokohan na yan ng mga ambisyoso dyan sa House of Representatives. what essentially you're saying is you don't have to pass through the House Justice Committee, that it doesn't have to be heard. Yes, so yun kasi yung yung guidelines and rules. So pag nakuha na yung 1/3
at least ay But pwede siya- who determines that the complaints are sufficient in substance if there is no hearing in the House Committee on Justice? Well, titignan pa rin ng Committee on Justice, no, itong content and substance. Kapag nakita naman doon ang Karen na okay naman yan, ay immediately ay itatransmit na yan sa plenary and then to the Senate. Okay. Now, I believe you just have 4 days left. Is that correct? You have 4 session days? Yes, up to December 18. So are you optimistic that Ilang araw this na can lang be po pala transmitted to the Senate within the 4 session days, or frankly, there's a lack of time? Well, hindi kami masyadong optimistic, no? But I hope for the last 3 days ay matatransmit yan, and pwede naman Karen no, after Christmas, no, mag-convene the Justice Committee or the Congress para desisyonan yung transmittal nito sa Senado. Okay. Now, during the time of former President Erap Estrada, the rules in the House were quite different. It was quite controversial then when Speaker Manny Villar essentially just called out to the plenary and asked representatives to vote yay or nay, right, for the impeachment complaint against then President Estrada. In fact, they didn't even take numbers on the floor right then. It was just whose scream was louder, and they took the numbers after, right? And it was transmitted to the Senate. Do the rules still allow that, or have the rules changed after the Erap Estrada impeachment complaint? Well, I didn't differentiate mo kung ano yung rules sa ngayon. But Pero sa mga nababalitaan ho natin, ganun daw ho ang gagawin nilang style, yung hey, tsaka nay, ganun na lang ho, yung magiging botohan. Wala na hong permahan kasi nga naman, natatakot yung ibang mga politiko na pumirma dyan sa dokumento na yan dahil pagka yan na isa publiko, makikita ng mga kagaya na lamang ho nitong INC, pag nakita yan, naku, yari ho kayo pagka pumirma. I know if we have already that number, it can be transmitted na automatically to the Senate po. Parang yun ang rules natin yun. Okay. Among the charges filed in the complaints, I've read them. What do you believe is the most damning against the Vice President? Well, yung second complaint mo, Karen, yung betrayal of public trust. So, ito na yung parang catch-all na ground for an officer to be impeached. So may tatlo na nilagay doon yung second complaint about the use, misspent, the gross abuse of discretionary power over the confidential funds, which is 612.5 million. No, and the second, yung gross disregard of transparency and accountability. So included dito, Karen, yung making mockery of the auditing process, no? In order niya yung kanyang mga SDO, mga tao. Anong making mockery ng auditing process? Anong in-order niya ang kanyang SDO? Malinaw naman maliwanag pa sa sikat ng araw na sinasagot nila diyan sa Commission on Audit yung mga ibinatong issue mula nung nagalit si Tamba sa kanya. Tapos kayo dyan sa House of Representatives, nagbida-bida kayo. To submit, no, and prepare yung mga acknowledgement receipts na nakita naman natin sa committee ng parang mga fake, no? She also submitted yung mga liquidation na tingin natin, ina-test niya po yun, kaya nandoon sinabmit sa COA. And the third po yung on this betrayal of public trust, the dereliction of official duty, yung parang willful refusal to recognize the congressional oversight function of the Congress. So tingin natin isa lang ito, pwede na ito na sufficient na for her to be impeached po. So yun yung nakita natin na pwede na po.
Kasi isang ground. And one of the possible offenses, as mentioned by I think one of the representatives, is plunder for as the allegedly anomalous confidential expenditures totaled 612 million from 2022 to 2023. But do you believe there's enough evidence of plunder which would essentially constitute to her enriching herself? Is there enough evidence for that? I think, yes, Karen, based on the submitted documents and mga receipts to the COA. So, kasi 50 million lang, no, pwede na siya ma-file ng case for plunder. So, Grabe, ang liit ho, no, 50 million lang, no? 50 million lang kasi ho mga kababayan, matindi ho sila dyan eh. Yung mga ano dyan, mga miyembro, di umano makakakuha ng 100 milyon. Kaya yung 50 million lang, linalalang ho ni Franz Castro yung ganong kalaking halaga. Kasi nga naman, umuulan ng pera ngayon dyan sa House of so I think we have enough evidence for that. All right. Now, if you're saying after Christmas, this could be transmitted to the Senate, is there a proactive move right now to gather the 103 to 106 signatures? Well, kami, Karen, are gathering signatures. No? Meron namang nagsabi sa amin, no, especially sa mga minority. But we are still wait and see for the third impeachment complaint na kapag meron na silang enough number, ay nakita naman natin yung substance, no, and form, nakita natin we could join the majority. All right. Anything you'd like to add, ma'am? Well, sa ating po mga kababayan, no, so impeachment is the most democratic and constitutional way to account airing highest officials of the land, at ito po ay dapat natin magsubaybayan at makita po natin na dapat na panagutin yung official of the land kung nagkamali po siya, at magiging lesson po ito sa mga susunod na mga officials po na dapat ay accounted for yung pondo na ibibigay sa ating mga opisyal ng gobyerno, dahil ito po ay taxpayers' money na dapat nating pangalagaan. Okay. Speaking of taxpayers' money, dumako naman ho tayo ngayon dito kay Attorney Harry Roque. Heto ho mga kababayan. Kaugnay po ito sa pagsiro ng budget ng mga walang yang congressman sa PhilHealth. Ito ho mga kababayan. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Harry Roque. Game. Webes, Spokes Hour na naman po tayo. Abay, pag-uusapan po natin yung malapit sa puso ko, ha? Alam niyo naman, tayo nagsulong ng Universal Healthcare sa 17th Congress, no? At yan ang aking sinasabi na pag ako tinanong ni San Pedro, anong ginawa mo sa mundong ibabaw, ay sasabihin ko, abay, isinulong ko yung Universal Healthcare, libreng gamot at libreng paggamot. Anong kontrobersiya ngayon? Well, dalawang kontrobersiya. Zero budget sa 2025 budget na inaprubahan na ng Kongreso, una. At pangalawa, yung papel na ibinigay sa tingog party list pagdating doon sa mga pagpangungutang sa mga local government units para gumawa ng mga ospital at iba pang mga medical facilities. Unang-una, bakit mali yung zero budget sa PhilHealth? Ang sabi ng mga kongresista, mga senatong at congressman, marami naman daw pera, reserves ang PhilHealth, 97 billion, at itong ang dahilan kung bakit yung ibang pera ay binabalik sa national government. Mali po yan. Alam niyo po, ang universal healthcare, ang pagkakaiba niyan sa medical insurance ay, kaya nga, nung sinusulong yan, gusto ko talagang palitan eh. Ayaw ko talagang gawing PhilHealth kasi iniisip ng tao, ang PhilHealth ay insurance. Pero ang problema sa insurance, ang benepisyo na maibibigay sa miyembro, limitado doon sa contribution ng kanilang mga miyembro. At yung amount ng benefits na maibibigay nila ay depende doon sa tinatawag na actuarial science. Hindi po yan ang layunin ng universal healthcare. Ang layunin talaga ng universal healthcare ay gampanan yung obligasyon ng Estado sa karapatan ng mabuting kalusugan. At ano yung mabuting kalusugan? Ano yung karapatan na yan? No? Ano yung obligasyon ng Estado? Ang obligasyon ng Estado talaga ay gumawa ng lahat ng hakbang para magkaroon ng katuparan ang karapatan ng lahat ng mga mamamayan na magkaroon ng mabuting kalusugan. At itong universal healthcare po, ito po ay talagang
isa doon sa pinakamabisang paraan para magampan ng ganyang katungkulan. Hindi ko po sinasabi na overnight lahat ng gamot at paggamot ay libre na, no? Pero unti-unti dapat yan makamit. O paano ginawa yan ng batas, no? Well, una-una yung panggagalingan ng pondo. Nandyan pa rin po ang mga premiums. Pero dahil nga po hindi siya medical insurance, alam natin yung mga premiums hindi sapat. Kaya nga dahil ang obligasyon naman ng mabuting kalusugan ay obligasyon ng Estado, kinakailangan tustusan talaga yan ng gobyerno. Paano? Una-una, doon sa sin taxes, yung mga buwis na pinapataw sa sigarilyo at sa alak, no? Pangalawa, yung kontribusyon ng gobyerno sa PhilHealth mismo sa pamamagitan ng budget ng DOH at saka dun sa budget na binibigay ng gobyerno para bayaran yung mga premiums na hindi po kakayaning magbayad. Yun ang nawala ngayon. Bakit yung tatanggalin yung government subsidy? Yung government subsidy nga ang nagbibigay buhay dun sa universal healthcare. Yariho itong mga nagtanggal na to. Paano nyo nga naman kukunin yun? Kumusta naman yung mga hindi nagbabayad ng premium? Saan natin kukunin yung pambabayad sa mga hospital bill ng mga yan? Sino man magbabayad? Yung mga empleyado na kinakaltasan buwan-buwan ng PhilHealth? Talagang sila, napakasigasig nilang maghulog dyan sa PhilHealth na yan. Para pagka sila nagkasakit, meron silang makukuha kahit paano, kahit napangit yung serbisyo. Minsan hindi pa nga nabibigyan, di ba? Ngayon mga kababayan, yung mga nagkakasakit, yung mga nagki-claim dyan sa PhilHealth na hindi naman nagbabayad ng premium dahil sakop sila ng universal healthcare na yan, yung mga senior citizen natin, siyempre hindi naman nagbabayad yung mga yan. Automatic na ho yan, makakakuha sila ng benepisyo sa PhilHealth. Saan kukunin yon? Doon sa pera ng mga naghuhulog sa PhilHealth? Naku, yariho tayo. Kung wala yung government subsidy yan, balik na naman tayo doon sa medical insurance na ang mga benepisyo maibibigay lang ng PhilHealth ay limitado doon sa kontribusyon ng mga miyembro niya. Pero dito nga sa universal healthcare, lahat nga ng Pilipino ay naging miyembro na. At hindi depende yung kanilang benepisyong makukuha sa kanilang pagbabayad ng premiums. Dahil kung hindi nila kaya bayarin ng premiums, gobyerno ang magbabayad. Ang tanong, ngayon wala ng government subsidy. Sino magbabayad ng mga premiums sa mga maralita? Diba? Bagamat ito naman ay hindi magiging hadlang sa pagkuha ng benepisyo kasi yung pagbayad ng premiums hindi naman yung hadlang para sila makakuha ng benepisyo. Pero ganun pa man, hindi sasapat talaga ang pondo ng PhilHealth kung walang government subsidy. Yan nga ang pagkakaiba ng medical insurance. Kaya nga ang gusto ko, baguhin ang pangalan yan nung sinusulong ko yan sa 17th Congress. Kaya nga lang, nagkataon na yung author pala ng Universal Healthcare ng PhilHealth Law ay si now Secretary Ralph Recto. At dahil siya senador ng mga panahon na yun, hindi siya pumayag na buwagin ng PhilHealth. Nais ko sanang palitan niya ng National Health Service dahil yun naman ang pinanggalingan ng Universal Healthcare, yung National Health Service ng United Kingdom, kung saan ako nagkaroon ng benepisyo nung ako nag-aral noong 1995-1996 dyan sa United Kingdom. So, krimen po yung ginawa ng ating mga mambabatas na tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth. Ibig sabihin po niyan, ang pondo na magagamit na lang ng PhilHealth ngayon ay yung mga galing sa mga miyembro at yung pondo na hawak pa niya. Hindi po totoo na dapat magkaroon ng sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Bakit? Dahil nakasad nga sa batas, lahat ng pondo ng PhilHealth, dapat yan gastusin lamang sa benepisyo ng kanyang mga miyembro o di naman kaya para pababain ang premiums ng PhilHealth. Kaya nga illegal yung ginawa nilang pagbalik sa national coffers at mabuti na lang nag-TRO na ang Korte Suprema at hindi pa ako nagsampa ng kaso. Sabi ko, nakakapagod na kasi, rinireview ko yung aking mga kasong nasampa na sa Korte Suprema. Sa tingin ko naman, nagawa ko ng lahat para naman tayo magkaroon ng mas mabuti pang lipunan. No? Lalong-lalo na pagdating sa universal healthcare, sapat na ako nagsulong ng batas na yan, iba naman ang pumunta sa Korte Suprema. At nagagalak ako na isa doon sa nagpunta sa Korte Suprema ay isa sa matalik kong kaibigan, isang doktora, si Doktora Mingita Padilla. No? So, krimen po yung ginawa nila. Dahil ngayon wala ng national subsidy, limitado na naman ang benepisyong mabibigay ng PhilHealth sa ating mga mahirap na mga kababayan doon sa amount na binabayad ng mga miyembro. Hindi nga po yan sapat. Kaya naman, pinabalik yung pera, di umano, dahil sobra-sobra ang pera ng
ng PhilHealth, hindi po totoo yun. Yung binalik nila, ito nga yung amount of subsidy na dapat pambayad doon sa mga Pilipino na hindi kaya bayaran ng premiums. Pero pag hindi binayaran ng gobyerno yung premiums sa mga maralita na wala pang bayad ng premiums, hindi talaga mababayaran ang mga benepisyo ng mga mahihirap. Ano bang pantasya ng mga senatong at congressman na yan na napakayaman ng Pilipinas na walang namamatay dahil lamang sa kahirapan? Hindi po yan totoo. Kaya nga sinulong natin yan eh. Dahil wala dapat Pilipino na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Yan ang ibig sabihin ng karapatan ng kalusugan. Gawin ang lahat ng hakbang nang sa ganun. Walang mamatay dahil lamang sa kahirapan. Ang nagagalak na lang ako, meron tayong 14 million Pilipinos at karamihan, marami sa kanila ngayon, naninirahan sa Europa at sa Middle East kung saan na i-implement ang universal healthcare. Alam mo, yung mga nagsasabing hindi natin kaya gawin yan, hindi po yung totoo dahil dito sa Southeast Asia, yung ating karatig bansa na Thailand, naging matagumpay na sila. Dati 50 batang bayad kada bisita sa ospital, ngayon libre na lahat. So dapat nga ang ating aim magkaroon ng zero billing. Hindi pa po pwede yan ngayon dahil kulang pa nga ang pondo. Kulang pa nga ang pondo para sa zero billing, tatanggalin nyo na ang government subsidy at ibibigay nyo pa di umano yung mga pondo na linalaan para sa pambayad ng premiums na walang pambayad, ibabalik sa national government para mapondohan ang inyong mga tongpats. Hindi po tama yan. Kasalanang malaki po yan sa bayan. Dahil ngayon, may batas na tayo na dapat walang mamamatay dahil lamang sa kahirapan at hindi nila pinatutupad ang batas. Bakit? Kasi kinakailangan nila ng ayuda, pambili ng mga boto. Kinakailangan nila ng mga flood control projects na wala namang silbi pagdating sa panahon ng tag-ulan. Di ba? Dahil kinukurakot lang nila ang pera. Ako talaga tutulog ko sa bitay bilang kamatayan. Pero pag ganyan ang katindi, ang korupsyon, hindi mo maisip na talagang, siguro dapat may mga tao talaga dapat binibitay eh. Pero anyway, hindi pa rin po ako nagbabago ng aking pananaw na habang hindi pa natin nape-perfect yung ating criminal justice system, habang mayroon pa rin possibility na magkakamali ang mga ways sa pagpapataw ng parusang kamatayan, hindi pa rin dapat nagpapataw ng parusang kamatayan. Pero kasalanang malaki po ang ginawa ng ating mga senatong at congressman na tinanggal ang government subsidy sa PhilHealth dahil ang layunin po, at ako na po yung nagsulong na nagsasabi ng batas ay para wala pong Pilipino na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Kung wala kang pambayad ng premiums, gobyerno dapat ang magbayad ng premiums nang sa ganon, masustena yung pagbibigay ng mga benepisyo sa mga miyembro. Talagang makarma sana kayo, kayong mga bumoto na zero budget sa PhilHealth. Nandiyan na yung pamamaraan para masagip ang buhay ng mga mahihirap, pinagkait nyo pa. Nasa inyong kamay ang dugo ng mga mahihirap na mamamatay dahil sa ginawa ninyong zero budget sa PhilHealth. Pero isa pang kababalaghan, alam nyo, ang ginawa natin dyan sa PhilHealth na yan, sa universal healthcare, para nga maparami yung mga ospital na magbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi ngayon po, kulang na kulang yung tinatawag nating hospital bed per population ratio. Kinakailangan triplihin natin ang ating bed capacity. Naalala nyo nung COVID, no? Pinabantayan natin yung ICU capacity, yung bed capacity, kasi kapag nagkulang na ng kama, saan dadalhin? So, kinakailangan triplihin pa ho yan. Okay. Now, sabi namin, hindi naman po pwede kasi na gawin natin pampubliko lahat ng ospital dahil wala tayong pera pambayad. Ang estimate namin doon, kung ina-nationalize natin lahat ng pribadong ospital, karamihan pribadong ospital nagbibigay ng medical services, halos 3 trilyon kalahati ng national budget ang pambayad. So, ang sinabi na lang natin, gawin natin na bibigyan natin talaga ng source of revenues ang mga hospital, public and private, sa pamamagitan nga ng universal healthcare. Dahil dati-rati, pag mahirap ka, hindi ka makakapunta ng hospital, wala kang pambayad. Ngayon, yung gobyerno magbabayad, no? Galing nga doon sa premiums, doon sa mga buwis ng taong bayan, at doon sa mga sin taxes. So ngayon, naengganyo ang maraming mga negosyante na pumasok sa negosyo ng ospital. Dahil nga, meron ng ready source of revenue. Hindi lang mga pribadong mga ospital ang naengganyo.
yung mga local government units ngayon ay nagkaroon ng lakas ng loob na magsimula ng kanya-kanya mga ospital kasi meron na siyang ready source of revenue at ang magpapautang pa ay PhilHealth mismo. Alam mo bang ginawa ng Tingog? Lahat daw ng mga pangungutang na gagawin ng LGU dadaan sa kanila. Sino sila? Walang ganong provision sa batas. Wala nga kinalaman ng Tingog sa pagpapasabatas niyang universal healthcare na yan. Wala pang, teka ha, wala pang ang nakaupong Tingog doon mga panahon na yun ng 17th Congress dahil yung asawa ni Speaker Martin Romualdez na si Yeda kasama ko sa Kongreso. District Congresswoman siya doon. So bakit ngayon di papel ang Tingog? Illegal yan dahil wala pong legal na basihan na magkakaroon ng isang partido. Ang isang party list na kapangyarihan nang siya mag-vet kung sinong LGU ang dapat pautangin ng PhilHealth. Mali po yan. Walang ganyang probisyon. Yan ay nagbibigay ng isang benepisyo sa Tingog party list na siya lang ang merong biyayang nakukuha. Yan po ay linalabag yung tinatawag nating Equal Protection Clause. Bakit hindi yung ibang mga political parties at ibang mga party list ay magkaroon ng ganyan rekomendasyon? Ako party list congressman ako nagsulong ng universal healthcare, hindi ko naman binigyan ng ganyang kapangyarihan yung party list ko. Bakit ngayon, ibang party list pa ang may ganyan? Una-una, labag po yan sa Equal Protection Clause. Pangalawa, labag din po yan doon sa prinsipyo na ang pagbibigay ng karapatan ng kalusugan ay dapat hindi po hinahaluan ng politika. Politiko yan dahil sino ba si Tingog? Di ba Martin Romualdez? Kaya naman ngayon kada munisipyo meron Tingog kasi nga gusto niya maging presidente at yan ang maging makinarya niya. Ngayon, maging utang na loob pa ng mga mamamayan ng local government units kung sila napapautang ng PhilHealth para magkaroon ng bagong ospital at health facility. Hindi po yan utang na loob sa Tingog. Yan po ay dahil yan ay batas na nagpapatupad ng obligasyon ng Estado na nakasaad sa ating saligang batas at sa International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights. So hindi po yan biyaya na galing sa mga politiko. Yan po karapatang pangtao kaya ako nabubwisit na yung kalusugan ngayon para bagang binibigay lang ng mga politiko gaya ng Tingog Party List. Hindi po yan totoo. Yan po ay talagang paglabag doon sa dahilan kung bakit sinulog natin ang universal healthcare dahil ito po ay karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng mabuting kalusugan at hindi po yan biyaya galing sa politiko. Na ngayon po, dahil doon sa Memorandum of Agreement na yan, ay para bagang utang na loob pa natin sa Tingog. Mali po yan. At dapat po yan Ayun na nga mga kababayan, i-share nyo po ang ating video para mas marami pong ma-educate sa ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng mga congressman dyan sa House of Representatives sa ating mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Kung di pa po kayo nakasubscribe, isang pindot lang po yan. At kung mabuto kayo sa bahagi ng video natin na to, malamang nakasubscribe na po kayo. Pakishare na lang po ng ating video para po mas marami pong mga panluloko. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.